Magsasalita na sana si Lucas, ngunit mabilis na nakahakbang ang babae palapit sa kanya. Biglang nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Lumipad ang mga tanong palabas sa kanyang isip. Naging blanko ang kanyang isip sa ibang mga bagay at ang tanging naging laman niyon ay ang ideyang sa mga sandaling yon, mahahalikan na niya ang mga labing inaasam niya. Hindi na siya nag-isip pa ng iba nang tuluyang dumikit ang katawan ng babae sa kanya. Without words, niyakap niya ang dalaga at maya-maya pa ay isinara na niya ang pinto. "You got her pregnant nung 18 pa lang siya at isang pagkakamali yun," saad ni Jacob sa kanya. Ngunit di man lang nag-react si Lucas. Nakakonsentrate lang siya sa pagtitig sa mga thumbnails ng mga CCTV footages sa screen ng laptop ng kaibigan niya. Without knowing what to do, he sighed. Tinakpan ng dalawang kamay niya ang kanyang muka tsaka inihilamos sa mga iyon pababa habang siya ay humuhugot ng hiningang malalim. Hindi siya makapaniwalang naroon siya sa mga footages na napanood niya kasama ang isang babaeng nakilala lamang niya sa resto bar. Hindi siya makapaniwalang totoong nangyari yung mga napanaginipan niya. Hindi siya makapaniwalang nakipag one night stand siya just after he broke up with Sandy. At lalong hindi siya makapaniwala sa kung sino ang naka-one night niya. Kitang-kita niya ng malinaw ang mukha ni Althea sa videos. Yes, it was Althea. Mula sa loob ng resto bar ay yakap-yakap na niya ito hanggang paglabas nila at bago pumasok sa kanyang sasakyan. The resto bar's parking was also fully equipped with CCTV cameras, kaya nalaman niyang nagtagal sila ng halos 1 oras din sa loob ng sasakyan. At alam na niya kung anong nangyari sa loob. Just like on his dreams. Nahanap din ng kaibigan niya kung saang hotel niya dinala si Althea. At mayroon din itong nakuhang CCTV footages mula roon na lalong makapagdiriin sa ginawa niyang kasalanan. Alam na alam niya kung gaano karami ang nainom niyang alak noon na naging dahilan kung bakit wala siyang maalala sa mga nangyari paggising niya ng sumunod na araw. At kung may pinagsisisihan siya, yun ay ang iwan niya si Althea sa hotel room matapos niyang kunin ang dalaga. "Pare, ano nang gagawin mo?" tanong ni Jacob sa medyo nag-aalilang tono. "Kailangan niya itong malaman. May karapatan siya. Isa pa, ikaw na siguro yung hinihintay niyang makakapagsalba sa buhay ni Darius, sa buhay ng anak mo." Umiling si Lucas at huminga na naman ng malalim. Tapos natulala na naman siya nang sumagi sa kanyang isip ang mga salitang, "Anak mo." "Anak ko?" tanong niya sa isip, tsaka siyang umisi. "Paano naman ako makakasigurong anak ko si Darius?" Mapait niyang tanong sabay tingin kay Jacob. "Sila pa nun ni Henry, di ba? Nagpa-DNA test na yung lalaking yun at lumabas naman na match sila ng bata. Paano kung niloloko na naman Henry si Althea? Paano kung wala naman talaga siyang maitutulong na kahit katiting sa mag-ina? May paraan para malaman mo." Matamang tumitig si Lucas sa kaibigan. "DNA, buhok at laway lang naman ang kailangan makuha sa bata. Hindi yan komplikado." Pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin, gayon din ang kanyang mga labi, at muli siyang tumitig sa screen ng laptop. "Titingnan ko lang kung paano ko makakatulong sa pagaling ni Darius. Pero wala akong sasabihin kay Althea." "Pare, nagbibiro ka ba? Karapatan niyang malaman yun." Halos pasigaw na pahayag ni Jacob. Umiling na naman siya. "Iniwan ko siya pagkatapos kung makuha ang gusto ko. Kung mapapatunayan kong ako nga ang tatay ni Darius, tatanggalan ko ng karapatan ng sarili ko sa kanila. Wala akong karapatang kunin sila dahil una pa lang, tumalikod na ako sa responsibilidad." Noong mga panahong ipinagbubuntis ni Althea si Darius, nasa kalagitnaan naman ako ng pagsira sa buhay ko. Ginugol ko ang mga oras ko sa alak at sugal habang may isang taong nangangailangan pala ng suporta ko. Diba sa estado pala ng paglilihi, nahihirapan ang isang buntis? He looked at his friend, showing a pitiful eyes. "Sinong kasama niyo noong mga panahong yun? Sino nag-aalaga sa kanya noong mga oras na sinusumpong siya ng morning sickness? Sinaktan pa siya ni Henry. Naiwan siya sa sandaling akala niya magkakaroon na siya ng sariling pamilya. Nakakahibang isiping mag-isa lang siya kung kailan nangangailangan siya ng katuwang.
I wasn't able to hold her hand during her delivery. I wasn't there when she needed me the most. Ang kapal na mukha ko kung ipagpipilitan ko pang sarili ko sa kanya. Ang sabi ko pa, babangasan ko yung taong yun. Yung lalaking bumuntos sa kanya. Tapos malalaman ko, ako rin pala yun. Kaya paano babangasan ang sarili ko? Duwag ako, Jacob. Palagi ko, hindi ako magkakaroon ng lakas na loob na sabihin sa kanyang ako lang din yung taong yun. Napakasama ako. I don't deserve her. Neither Darius. Napatigil si Lucas sa ginagawa niya. Naalis na niya ang kasuotan damit ni Althea nang biglang pumasok sa isip niya yung huling mga katagang sinabi niya kay Jacob nung mag-usap sila. Nagulo ang kanyang konsentrasyon, kaya umalis siya sa tabi ng dalaga at umupo sa gilid ng kama. He held his face then brushed his hair with his hands as he gasped. I'm sorry, Althea. Nadala lang siguro ako. You should go back to the next room. Sabi niya, napipilitan, nahihirapan. Kahit gaano niya kagustong may mangyari sa kanila, kung binabagabag siya ng katotohanan, hinding-hindi niya iyon ipagpapatuloy. Ang kapal na talaga ng mukha niya kung papairaling niya ang kagustuhan ng katawan niya. Nakatalikod siya kay Althea kaya hindi niya nakita ang reaksyon ng mukha nito. But he felt her moved. Maya-maya ay alam niyang bumaba na ito sa kama. Narinig din niya ang mga mahihinang yabag ng mga paa nito patungong pintuan. When he looked at her, nakita niya ang perpektong hubog ng katawan nito na natatakpan lang ng kumot. Nakayuko ito, ngunit hindi nakatakas sa mga mata niya ang mga luhang namuo sa mga mata ng dalaga. Umawang ng kanyang bibig dahil sa pagtataka. She's about to hold the knob when Lucas stood up and quickly grabbed her hand. Pagtingala nito sa kanya, ay siya namang pagdaloy ng mga luha nito. Napahiya ko ba siya? Wala na siyang naisip na ibang sagot kundi ang hawakan ang kabila nitong pisngi at halikan nito. She responded instantly. Nahulog ang hawak nitong kumot at lumapat ang likod nito sa nakasarang pintuan habang patuloy ang halikan nila. Ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang inihiga ang dalaga sa kama at wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Mahal niya ang dalaga at sapat na yun para maipadama niya rito ang nararamdaman niya. Mataas na ang sikat ng araw. Nagising si Lucas na wala na siyang katabi sa kama. Iisipin sana niyang isang panaginip lamang ang nangyari sa kanila ni Althea noong nagdaang gabi. Ngunit naamoy niya ang resulta ng naganap sa kanila at nakatawag din ng pansin sa kanya ang ilang gamit na nagkalat sa sahig. Totoo ngang may nangyari sa kanila ng dalaga at hindi lang yun isang beses. Ang ipinagtaka na lang niya ay kung bakit umalis na lang ito ng basta-basta at hindi man lang siya nito ginising. Oo, may pasok pala siya ngayon. Aniya, sa pag-aakalang nagmadali lang itong umalis dahil papasok pa sa eskwela. Hinintay niya ang tawag o text ng dalaga buong araw. Matyaga siyang naghintay kung tatawag ba ito at magpapasundo sa kanya. Subalit dumating ang gabi na wala itong paramdam. Sa katunayan ay hindi naman siya nakatulog dahil buong gabi niyang inisip kung bakit pagkatapos ng mga nangyari sa kanila, hindi na siya nito kinontak. The next day, he tried to text her but didn't receive a reply. He also tried to dial her number pero cannot be reached na. Dahil masyado na siya nag-aalala at masyado na rin niyang namimiss pati si Darius, ay pinuntahan na lang niya ito sa apartment after another 24 hours. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman na lang niya kay Nelia na kinuha na ni Henry ang mag-ina. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Naglaho ang araw, buwan at mga bituin sa paligid niya. At purong kadiliman lang ang pumalot. As if nag-rewind lang ang panahon at bumalik siya sa mga araw na wala siyang ibang ginawa kundi magmukmok sa kwarto, manigarilyo sa terrace at humilata sa kama. At night, he would think of going to the resto bar or playing at the casino, ngunit wala na siyang gana. Pati sa pagkain, wala na rin siyang appetite. Kung hindi pa siya nakatikim ng sermon sa kanyang mama, ay hindi siya mahihimasmasan. Kahit papano, nakapag-isip-isip siya ng matuwid. Lumipas ang mga araw na ginugol niya ang oras sa pag-aasikaso ng kanyang auto shop. Ngunit tuwing gabi, bago siya nakakatulog, hindi nakakaligtaan ng isip niya ang isiping sina Althea at Baby Darius. Pinagtsatsagaan nila niyang pagmasdan ng pictures ng bata sa cellphone niya. Nabuti na lang ay nakuha niya nang dun pa siya nakatira sa bahay ng mga ito. But pictures are not enough. It's never enough.
it will never be enough. It was the third day of the month when he woke up haggard and sad. Mahigit 1 buwan na niyang hindi nakita sina Althea at yung araw na yon ay ang araw ng kasal nito kay Henry. Ang masakla pa, kumatok ang isa sa kanilang maid sa pintuan. Pinagbuksan niya ito para lang matanggap mula rito ang envelope na naglalaman ng invitation card na ipinadala naman ng mga ikakasal. Ngunit kahit mabigat ang pakiramdam niya, tinanggap niya iyon. Ibinaba sa computer table at muli siyang humiga sa kama. Nagsimula na namang magwala ang mga tanong sa kanyang isip. Bakit pumayag si Althea na may mangyari sa kanila kung balak din pala nitong ituloy ang pagpapakasal nito kay Henry? Bakit hindi nito ipinaglaban yung sa kanila? Bakit hindi rin niya nagawang ipaglaban ang dalaga? Ganoon ba talaga siya kaduwag? Hahayaan na lang ba niyang kunin ng iba ang dapat ay sa kanya? Bakit hindi siya makapag-isip ng tamang sagot? Ewan niya. Siguro ay nahibang na nga talaga siya simula nung malaman niyang siya ang nakabuntis sa dalaga at siya ang ama ng anak nito. Siguro napagod siya kakaisip kaya nakatulog ulit siya. Nagising na lang siya ng paulit-ulit na nag-ring ang kanyang cellphone. Nagkamot pa siya ng ulo bago niya iyon kinapa sa tabi niya at sinagot ang tawag na nakita niyang mula sa mama niya. Ma, nandito pa ako sa bahay. Kagigising ko lang. He honestly said in a lazy and husky tone. Sigurado kasi siyang kaya ito tumawag ay dahil malamang nalaman nito kay Jacob na wala siya sa auto shop. Alam ko, nakausap ko si Lindy at sinabi nga niyang hindi ka pa lumalabas mula kaninang umaga. Saad nito? Alam pala niya ba't pa siya tumawag? Tanong niya sa isip. Actually, ayaw lang talaga sana niyang maistorbo dahil mas mabuti nang matulog ng tuloy-tuloy upang sana ay hindi niya mamalayan ang paglipas ng araw na iyon. Kaso, mukhang dapat talaga niyang harapin ang katotohanan na sa araw na iyon, tuluyan ang mawawala sa kanya sina Althea at Darius. Maligo ka na at magbihis, Lucas. Narinig niya mula sa kabilang linya. Sunduin mo ako sa airport. Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong ginagawa niyo dyan sa airport? Nagtataka niyang tanong. Wala namang pupuntahan ng mama niya at lalong wala itong ibang lugar na pinanggagalingan dahil kagabi lang ay nagkasabay nila itong kumain. May dinaluhan akong conference sa munisipyo kanina. Bale pasakay na kami pabalik. 2:45 ang lapag ng jet sa metro kaya magbihis ka na. Hiniram kasi ng papa mo ang mga drivers natin para tumulong sa pagpipintor dun sa bagong court ng barangay. Tumingin siya sa wall clock. 1:57 na ng hapon roon. Kung maliligo na siya at magbibihis sa loob ng hindi hihigit sa 20 minuto, ay makakarating siya sa airport at or before 2:45. Sige ma. Saad niya. Pagkatapos niyang pinutin ang end button, binitawan na niya ang cellphone sa kama. Inabot ang tuwalya at mabilis siyang pumasok sa banyo. Wala pang 10 minutes ay lumabas na siya mula roon. Nagsuot ng blue tattered jeans, plain maroon t-shirt, medyas, at low-cut sneakers na itim. Hindi na niya naisipang mag-spray ng perfume. At kahit ramdam niya ang pagkalam ng sikmura, dumiretso pa rin siya sa garahe ng kanilang bahay. He drove his coupe to the airport in a moderate to fast speed. Pansamantalang nawala sa isip niya ang kasal ni na Althea at Henry. Ngunit pagdating niya sa terminal ng airport, ay may nakita siyang baby boy na nilalaro ng isang batang mag-asawa. Agad-agad na bumalik ang sakit sa kanyang puso. Suddenly, he felt so much longing for Althea. Longing for his baby Darius. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang masayang pamilya na iyon. They look so happy, to the point na gusto na niyang umiyak sa inggit. They look so happy, while he was so sad. Nakakatuwang tingnan ng mga ito, subalit hindi siya masaya. Baka hinding-hindi na siya magiging masaya. Naisip nga niyang malas yata siya pagdating sa pag-ibig. He sighed to distract his thought. Tiningnan niya ang relo niya upang makitang 2:51 na ang oras. Malamang ay nasa loob na ng terminal ang mama niya. Naglakad siya at naghintay sa waiting area. Patingin-tingin sa kung saan pwedeng lumitaw o lumabas ang kanyang mama. Ilang minuto ang lumipas. Marami ng tao ang dumaan sa kanyang harap. Ngunit wala pa ang kanyang mama. 3:00 na. Bulong niya sa sarili matapos suliapan ng relo. Nang hindi na siya makapaghintay, ay i-denial na niya ang phone number ng hinihintay niya. Ma, saan ka na ba? Akala ko 2:45.
Nauubusan ng pasensya niyang tanong pagkasagot nito ng tawag niya. Nasaan ka ba anak? Tugon nito. Dito sa airport. Naiinis na sagot niya. I mean, where exactly are you? Siyempre, dito sa waiting area. Ilang eroplano nang lumapag mula nang tumayo ako dito ma. Wala ka pa rin. Salubong ang mga kilay na wika niya. Huwag mo naman akong sermonan anak. Diyan ka lang, maghintay ka. Sagot nito, tsaka naputol ang tawag. Napailing siya sa pagkadisgusto. Kung alam lang niyang maghihintay siya ng matagal roon, ay hindi na sana siya nagmadali sa pagpunta. Naiinis siyang tumingin-tingin muli sa paligid, baka sakaling mahagip ng mga mata niya ang mama niya. Ngunit nakatawag ng pansin sa kanya ang isang babaeng mahaba ang buhok na nakatayo ng humigit kumulang sa 10 metro ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Sa tabi nito ay may malaking luggage bag at sa harap nito ay stroller na may sakay na baby. Kumabog ng malakas ang puso niya at nang lumingon ng babae, nalaki ang kanyang mga mata. Bakit siya nandito? Aniya sa kanyang sarili. Si Althea ba ang nakita ni Lucas sa airport? At ano ang ginagawa